Ano na ang update sa New Manila International Airport? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang kasalukuyang estado ng New Manila International Airport. Pero bago ang lahat, nais ko sanang hingin ang inyong suporta sa pag-like at follow ng page na ito. Maraming salamat po. Ang New Manila International Airport, o mas kilala bilang Bulacan International Airport, ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang infrastructure projects ng Pilipinas. Itinatayo ito sa Bulacan, Bulacan sa pangunguna ng San Miguel Corporation at layunin nitong magkaroon ng bansa ng isang bagong pangunahing international gateway na makatutulong na maibsan ang lumalaking pressure sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang proyekto ay may tinatayang halaga na 735.6 billion pesos at sakop ang mahigit 2,500 hectares. Sa unang yugto ng development, idinisenyo ang airport upang magkaroon ng kapasidad na humigit kumulang 35 milyong pasahero bawat taon. Sa mga susunod na yugto, maaari itong palawakin hanggang sa humigit kumulang 100 milyong pasahero kada taon. Ibig sabihin, hindi lamang ito simpleng bagong paliparan, kundi isang pangmatagalang proyekto na maaaring magbago sa aviation at logistics network ng bansa. Ang pinakahuling eksaktong overall construction progress figure na madaling ma-verify mula sa mga naunang opisyal na ulat ay 68.92% noong June 30, 2023, na 3 taon na ang nakalipas. Ang land development naman, ayon sa ulat ngayong 2026, ay 77% na ang progreso. Pero hindi ito ang buong porsyento ng proyekto na natapos na. Mahalaga itong linawin dahil wala pang bagong opisyal na overall percentage na inilabas para sa 2026 na maaaring gamitin bilang kasalukuyang completion rate. Sa kasalukuyan, mas makabuluhang tingnan ang progress ng bawat pangunahing bahagi ng proyekto. Patuloy ang land development, ground stabilization, at construction ng mga pangunahing airport facilities. Ang unang runway ang isa sa pinakamahalagang bahagi na kasalukuyang tinututukan. Dito rin makikita ang malaking pagbabago sa timeline ng proyekto. Ang orihinal na plano ay matapos ang land development pagsapit ng 2025 at magsimula ang commercial operations sa 2026. Ngunit hindi ito nasunod. Naantala ang proyekto dahil sa mga hamon sa reclamation at land development, kabilang ang sourcing ng sapat na buhangin at ang pangangailangang patatagin muna ang malambot na lupa sa lugar. Ang bagong target ay 2028 para sa Phase 1 ng airport. Ayon sa mga pahayag ng San Miguel Corporation, ang unang runway ay maaaring maging handa pagsapit ng second quarter ng 2028. Bagamat ang kabuuang airport facilities ay kailangang makumpleto bago tuluyang maging operational ang buong Phase 1. Isa pang magandang tanong ay, bakit naging mahirap ang pagtatayo? Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit komplikado ang proyekto ay ang lokasyon mismo ng airport. Ang Bulacan ay isang mababang coastal area at may mga bahagi itong natural na flood-prone. Bukod dito, malambot ang lupa sa ilang bahagi ng lugar, kaya hindi maaaring basta magtayo ng runway at terminal. Kailangang dumaan muna sa malawakang land filling, ground improvement at soil stabilization upang maging sapat ang tibay ng lupa para suportahan ang napakalaking airport complex. Mahalaga ito dahil ang runway, terminal at iba pang structures ng airport ay kailangang tumagal ng maraming dekada. Kung hindi sapat ang paghahanda sa lupa, maaaring magkaroon ng problema tulad ng differential settlement o hindi pantay na paglubog ng lupa. Isa rin sa pinakaimportanteng usapin tungkol sa New Manila International Airport ay ang flood risk. Naging mas kapansin-pansin ito matapos ang matinding pagbaha sa Bulacan na kaugnay ng bagyong Egay at Falcon noong 2023. At bagyong Karina noong 2024. Nagkaroon ng mga pangamba mula sa ilang residente at environmental groups tungkol sa posibleng epekto ng malawakang land development sa natural na daloy ng tubig. Gayunman, mahalagang tandaan na hindi napatunayang ang NMIA mismo
ang sanhi ng mga pagbaha. Iginiit ng San Miguel Corporation na flood-prone na ang lugar bago pa man magsimula ang proyekto. Kasabay nito, kailangan pa ring bantayan kung magiging epektibo ang mga flood mitigation measures ng proyekto. Dahil dito, isinama sa pagpaplano ng airport ang mga hakbang para sa drainage, flood mitigation, dredging, ground improvement at proteksyon laban sa storm surge. Ang tunay na pagsubok ay kung paano gagana ang mga sistemang ito kapag nakaranas ang lugar ng matinding ulan, high tide o malakas na bagyo. Ano naman ang magiging epekto ng proyektong ito sa Metro Manila? Kapag natapos ang NMIA, inaasahang magkakaroon ito ng malaking epekto hindi lamang sa Bulacan, kundi sa buong Metro Manila at Central Luzon. Una, maaari nitong maibsan ang congestion sa NAIA. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga pasahero at flights na kailangang pagsilbihan ng Metro Manila. Ang pagkakaroon ng bagong malaking airport ay nagbibigay ng karagdagang kapasidad para sa domestic at international aviation. Ikalawa, maaari itong maging mahalagang logistics at economic hub. Dahil malaki ang kapasidad nito, maaaring dumami ang cargo operations, negosyo, hotel, commercial developments at iba pang economic activities sa paligid ng airport. Ikatlo, mahalaga rin ang connectivity, ngunit hindi sapat na magkaroon lamang ng malaking airport. Kailangang maayos din ang mga kalsada, public transportation at iba pang access infrastructure upang madaling makarating ang mga pasahero mula Metro Manila at Central Luzon. Kaya kung susumahin, ang New Manila International Airport ay isang 735.6 bilyong pisong proyekto na may malaking potensyal na baguhin ang aviation landscape ng bansa. May malaking progreso na sa construction, ngunit wala pang bagong opisyal na overall percentage para sa 2026 na maaaring gamitin bilang kasalukuyang completion figure. Ang dating 2026 opening ay nausog sa 2028 at kabilang sa pinakamalaking hamon ang land development, soil stabilization, availability ng filling materials at flood risk. Sa huli, hindi lamang bilis ng construction ang dapat nating bantayan. Mas mahalaga ring matiyak na ang airport ay matibay, ligtas sa baha at storm surge, maayos ang access, at kayang suportahan ang lumalaking pangangailangan ng aviation sector ng Pilipinas. Kung matagumpay na matatapos ang proyekto, ayon sa bagong timeline, ang NMIA ay maaaring maging isang mahalagang bagong gateway ng bansa at isang malaking bahagi ng pangmatagalang development ng Metro Manila at Central Luzon. Sa tingin mo, makakatulong kaya ng malaki ang proyektong ito sa Metro Manila? Pwedeng pakikomento naman ito sa ibaba. Hanggang sa muli, at magkita-kita ulit tayo sa susunod pang mga video.